Magandang araw muli sa inyo mga kakambing. Nakikita nyo ba to? Ako ay nagtitimpla ngayon ng Dole milk ngayong umaga upang aking ibigay sa isa nating bisiro na si Guhit. Ayan, so dito sa part na to nilalagyan ko na siya ng mainit na tubig, tapos hahalu-haluin natin, tapos mamaya dadagdagan natin ng malamig na tubig at ilalagay natin sa bote. Ayan, bote ng soft drinks yung ginamit natin, tapos meron tayong chipon from Zoe and Zio. Good morning mga kakambing. Nakita nyo ba yun? Nagtimpla tayo ng gatas, Dole milk para sa ating bisirong kambing na si Guhit. Ayan, ngayon ko lang nagbibideo ngayon si Guhit kasi siya yung bago natin bisiro na yung inahin niya ay kinal ko na dahil talagang hindi siya talaga maggatas at napakatigas talaga o napakalapot ng gatas niya. Ngayon kinal ko kasi nangangagat din kinakagat yung bisiro niya. So hindi magandang sign yun, baka magsugat-sugat yung bisiro niya at baka yun pa yung dahilan kung bakit manghina yung bisiro. So binenta ko na at 4 katay na yon. Tapos ngayon pinaampon ko siya sa isa nating kambing na namatayan ng bisiro na ayun naman siyang padidehin. Kaya ginagawa ko ay kinukunan ko ng gatas yung ating inahing kambing, pero tuwing tanghali ko yung ginagawa. So pag umaga ito muna. Alam naman natin na native ay hindi ganun kalakasan maggatas. Okay, so Dole milk muna o milk replacer yung binibigay ko pag umaga. Tapos mamayang tanghali papakita ko rin sa inyo kung paano ko kinukunan ng gatas yung inahin niya na si Belle. Punta tayo sa kanila. Kita nyo naman si Guhit. Hi Guhit. Yan, may kapatid pa to dati, kambal niya si Batik. Kaso nang hina kasi nga yung inahin nila dahil sobrang hina maggatas, sinapit. Yan, ngayon sanay na siya. Ayan, pag nakikita niya ako, ganyan yung kanyang reaction. Yan, tuwing umaga, tanghali, hapon, at kalaliman ng gabi. O, yan si Belle. Mamaya kita kukunan Belle ng gatas ha. Sa ngayon, milk replacer muna. Yan. Ayaw din siyang padidehin ni Belle kasi hindi naman niya anak, hindi naman niya naamoy nung bisiro pa. Kaya, ayan, tinatabihan niya sa gabi, pero pag dedede sa kanya, ayaw niya. Sinusuwag niya. Pakita ko na sa inyo kung paano ko siya padidehin. Hindi ka, Guhit. Napakalikot. Kita nyo naman, napakalikot. Yan, ganyan siya. Alam nyo, kagandahan ng milk replacer na ganito, kung sakali na maghina ang gatas ng iyong mga inahin, hindi ka basta-basta matataranta kung saan kukuha na ipapainom sa kanila. Yan, kasi nakakatulong ito. Marami na akong kambing na napalaki o napataba dahil sa milk replacer. Dole milk itong brand. Binili ko siya from Zoe and Zio. Ayan. So ito ay napaka-igi na pampalaki sa ating mga kambing, pampagana, pampataba, at syempre pampalusog. Lapitan natin. Kasi Guhit Guhit. Sanay na siyang dumedi dito. Ako na ang kinilala niya magulang. Yan Plus-plusin mo rin para maramdaman niya na di ba? Kasi yung nanay nila, di ba? Yung mga nanay na kambing na maganda mag-alaga. So, nagpapadede ng kambing, inaamoy-amoy niya yung ganito. Ayan Kita niyo yung buntot. Di ba yung buntot niya? Parang sa aso. Ayan. So pagka mas feel nila na sila inaalagaan, mas nagiging maganda daw yung metabolism. Ayan, may napanood akong ganun Kapag ka hinahaplos-haplos mo raw yung mga alaga mo habang pinapakain, mas gumaganda raw yung metabolism nila. At syempre, nagbabawasan yung mga harmful na chemical na pumapasok sa kanilang katawan. Ayun. Ito nga palang chupon na gamit ko ay from Zoe and Zio din. Ayan, binigay niya sa akin to as free dun sa ibang produkto na binili ko sa kanya. Ngayon, yan, pwede mo ilagay sa mga bote ng soft drinks na ganito. Ayan, akma naman siya dun. At ang ginagamit ko yung ganito lang, yung wala pang 300 ml. Para sigurado ko na hindi ko ma-overfeed ang aking kambing. Kasi nakaranas ako noon, yung kambing ko na si Wednesday. Hindi ko alam kung meron pa akong link nun.
Basta tingnan nyo na lang sa aking Goat's Health na playlist. Doon ko saan pinapadede ko siya ng 500 ml. Napakalaki. So umaga hapon. So kinalimutan ko na doon yung gatas nung inahin niya. So sumobra naman. Ayan, hindi naman kinaya. Kumbaga na-bloat naman yun dahil sa gatas. Yan. So ito naman controlled na safe naman. Na halos wala pang 300 ml to. Parang 275 something lang. Ayan. So ayan, ubos niya yan. Yung isang puno niyan. Isang timplahan. At balik tayo mamayang tanghali upang ipakita ko naman kung paano ko gatasan itong si Mama Bell. Okay, ngayon naman dahil naubos na ni Bell ang kanyang pagkain. Ngayon bago natin siya lagyan, gagatasan natin siya. Ngayon ay tanghali na. At si Guhit ay ilalabas muna natin, syempre. Dahil ayaw ni Bell ng habang ginagatasan siya. Nandyan si Guhit sa paligid. So dito muna siya sa taas. At sasara natin siya. Ayan. Yan ka muna, taste ka muna. At syempre si Bell kukunan natin ang gata. Okay, mabait naman to si Bell. Kaya papakita ko sa inyo kung paano ko siya makukuha ng gatas. Yan. Medyo usog ka pa na konti. Yan. Natapik-tapik muna. Kasi para tawag doon, bubaba yung gatas. Yan. Tapos siyempre ang pagpipisa ko sa side na to, yung kamay na nakaharang sa paa niya. Ayan. Para hindi sipain. Okay. Ayan. Maganda sana kung nakatutok yung camera, no? Kaso hindi ko siya magagawa ng isang kamay lang. Bale, pagka nandito si Teacher Rhea, papa-video ko sa kanya to. Okay. So, marami kang makukuha pag ganito, lalo't nabusog siya, ba't tinubo ka? Yun o. Diba? Saglit pa lang, may nakuha na ako. Isa pa lang, isang side pa lang yan. Right side pa lang. So, wala kasi left side niya. Ito. Ayan. Okay. Tingnan natin to. Tutok natin yung bote. Ano? Kita ba? Bait naman ito pag kami lang. Pero pagka nandito si Guhit sa loob, nako, hindi mo ito magagatasan. Magagalit yan. Kasi guguluhin siya ng bisiro. At pipilitin ng makadede sa inahin na to. At mabubuisit siya. Tatakbo siya ng tatakbo hanggang hindi mo na siya makukunan ng gata. Diba? Yung gumalaw. Ganun lang. Same lang ulit. Tapikin mo lang. Diba? Mabait. Di mo na kailangan itali. Di mo na kailangan pahawakan sa iba. Yun nga lang kasi hindi niya naman anak si Guhit, kaya hindi niya padididihin niya ng wala ako. Tinutuloy-tuloy ko lang yung video para makita niyo yung buong proseso kung gaano katagal kunan ng gatas si Bell. Sorry.
Konti pa, konti pa. Ay, wala. Okay, so halos sa 2 minutes and 20 seconds. Yan. Ito yung nakuha kong gata sa kanya. Dami rin, no? So, umabot tayo ng 4 minutes and 20 seconds. Siguro sabihin na natin 4 minutes na yun. Yan, ibibigay ko na to kay Goit. Ayan. Goit. Hangga dito. Diba? Nagagalit siya pagka yung... nagagalit siya pagka sa kanya dumidede si Goit. Sa akin ka. Dito. Yun. Diba? Busog na naman si Goit. Tanghali yan. Kasi kanina medyo mga 7... Ano ko na siya, mga siguro 6:45 ko siya napadede. So, ginawa ko ngayon mga 12:30. Nagatasan natin yung ating inahin na kambing na si Bel. Tapos, ipinadede natin sa kanyang ampon. Kanyang ampon na bisiro na si Goit. Ang susunod dito, mamaya ng gabi. At ganun din, same din ang gagawin ko. Gagatasan ulit natin si Bel, pero hindi na to makakapuno. Siguro mga kalahati na lang nito yung magiging resulta ng gatas. So ganun. Tapos bukas, ganun ulit gagawin natin yung milk replacer ulit. So naubos na. Saglit lang yan. Uy, happy? Happy? Happy! Diba? Tama na. Tama na. Gusto pa niya, Biting ka pa nalagay na yan. Ha? Biting ka pa. Bitin pa. Mamaya naman. Diba? Parang bitin pa siya nung lagay na yan. Iba talaga pagka, malakas ang dumede ang bisiro. Talagang gusto niya ng marami pa. Mamaya naman, ha? Mamaya ulit. Babay ka muna sa kanila. Bye-bye. Init. At yun nga mga kakambing. Ganun ako magpadede sa bisiro na pinaampon natin sa ibang inahin. Kailangan talaga marunong tayo mag-adjust. Lalo sa mga ganyang pangyayari. Kasi hindi sa lahat ng oras maganda ang magiging gatas ng ating mga inahin. Yan. Hindi naman tayo nagkulang masyado sa preparation. Yun nga lang. Talagang dinaanan tayo ng matitinding bagyo itong nakaraan. At syempre, yan, ngayon pa lang tayo nakaka-recover at hindi natin pwedeng pabayaan yung iba nating mga alaga. Diba? Hindi tayo pwedeng magpo-focus lang sa isang bisiro. So, hati yung attention natin. Meron pa tayong mga buntis pa at meron pa tayong mga anak in the future. Ayan. Kaya, kung ano yung mga nakagawian natin sa farm, kung paano tayo magpakain, tinutuloy lang natin. Yan. Saka para syempre hindi mapabayaan yung paglaki ng bisiro. Dapat din, bigyan mo siya ng karampatang mga sustansya na kailangan sa kanya. Syempre binigyan ko rin siya ng vitamins like iron and B complex yan. Yung iron supplement syempre para hindi magkaroon ng anemia. So yun, subaybayan nyo yung paglaki ng ating kambing na si Guhit. Ayan, tapos ito pa yung iba natin. So kung gusto nyo pang matutunan iba pang pamamaraan ng pag-aalaga ng kambing, yung mga iba't ibang tips and tricks sa goat's health, goat's food, tapos sa discarding pagkakambing sa mga pabahay, subscribe lang kayo dito sa akin channel na Teacher Farmer Ali. At syempre, gusto nyo akong ma-message agad, ay meron tayong Facebook page na Kambingan ni Ali Boy. Yan, dyan naman tayo nag-uusap pagka bibili ng mga kambing. Okay? Saka sa iba pang mga tanong na tungkol sa kambing. So yun po muna at salamat po sa inyong tiwala at suporta sa akin channel at sa akin. Sana po maging maayos ang pagkakambing nating lahat at sana naman hindi tayo tamaan ng malakas-lakas na bagyo. Although yung bagyo kailangan natin yan para tumubo yung ating mga pananim at magpatuloy yung ating mga puno. Sana naman huwag tayo salantain ng sobra. Yan lamang at sana mabusog din sila at kita-kits tayo sa mga susunod pang videos. Next week upload ulit tayo ng panibago pang mga topics. Okay, salamat po.